Magandang araw po sa inyong lahat. Si Brother Michael Angelo Dobrin po ito. At welcome po sa ating Lakbay Nilay. Siyempre, binabati po muna natin ang ating minamahal na pari at ating kaibigan, Father Troy, kay Kuya Romel, at sa inyo pong lahat na mga kapatiran at kapanalig natin sa Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi. Habang kayo po'y naglalakbay ngayon, makakasama niyo po si Michael Angelo sa pagninilay po ninyo. Habang tayo pong lahat ay naghahanda na po sa pagpasok natin sa mga dakilang araw ng mga mahal na araw. Nakakatuwa pong isipin, ano? Pag tinignan niyo po, parang ang layo po ng translation ng mga mahal na araw sa original translation na Holy Week. Pag tinranslate mo kasi per se, ang Holy Week, ang translation niya dapat ay mga banal na araw. Pero pag tinignan niyo po, napakayaman ng karugtong na kahulugan ng Holy Week sa pamamagitan ng pagta-translate nito sa mga salitang mga mahal na araw. Sapagkat ang unang ipinapaalala po sa atin ng mga araw na ito ay makukuha natin ang tunay na kabanalan sa pamamagitan lamang ng pagmamahal. Pag merong pagmamahal, may kabanalan. Alam niyo po, itong mga panahong ito ang isa sa pinakamasayang panahon sa atin pong pananampalataya. Ang biro ko nga po lagi, napansin niyo po ba na pag may season sa atin pong simbahan, napansin niyo ba lahat ng Katoliko bumabait? Lalo yung mga taong simbahan. Wala kayong makikitang mga batikan chismosa ngayon na busy sa paninira at pagchichismis. Lahat po ay nakapahinga. Ang biro ko nga po, wala rin nag-aaway-away. Pahinga sa pag-aaway ang Mother Butler at Apostolada, CWL at Legion of Mary. Payapa ang mga Knights of Olympus at Lay Minister. Payapa ang lahat ng mga membro ng Santa Iglesia Katolika. Bakit? Dahil may season. Nakakalungkot man pong isipin, ang mga Katoliko parang prutas. Seasonal. Bumabait tayo pag may season. Wala mo na mag-away-away, mamamatay at magpapakasakit ang ating Panginoon. Pero ano nga po ba ang tunay na kahulugan ng mga panahong ito? Sinimulan po natin ang panahong ito, ang panahon ng Kwaresma, sa pamamagitan ng paglalagay ng abo. Kwaresma, ibig sabihin ng galing sa salitang 40, 40 araw na paghahanda bago tayo sumapit sa dakilang araw ng Pasko, ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muli pagkabuhay ng Panginoon. Ngunit ang tanong, mga kapatid, naiintindihan po ba talaga natin? Yung palang kung sa dami ng mga seremonyas na makikita natin, lalo po ngayon, mga susunod na mga araw na ito, pag pumasok ng mga mahal na araw, pag ito po ay naunawaan natin at ito po ay naisapuso natin, alam niyo po ba na magkakaroon ng makahulugan kayong pagdiriwang ng mga mahal na araw? Balikan natin yung paglalagay ng abo. Naintindihan ba natin kung ano ba talaga ang sagisan at nais ituro sa atin yung paglalagay ng abo? Yung iba kasi nagpalagay ng abo, magugulat ka, may tinanong ko, ba't ka may abo sa ulo? Napadaan po ako sa simbahan, lahat may abo, sumama na po ako. Tapos iba naman, ginagawa naman po nila yung paglalagay ng abo anting-anting. Kaya ayaw po nilang magpalagay sa mga matatandang lay minister dahil si tatay na matandang lay minister, pag naglagay ng abo, dahil nanginginig na yung kamay, pagdating sa noo, tuldok na lang. O kaya sinasabi natin sa pare, Father, laki-lakihin mo naman ang paglalagay ng abo sa noo ko. Malaki naman ang ihuhulog ko sa koleksyon. May isa pa nga ako narinig. Naniniwala daw siya na pag nalagay siya ng abo, iwas daw po ito sa aksidente. Alam niyo po, kung medyo tatanga-tanga kayo sa pagtawid at hindi kayo tumitingin sa kanan o kaliwa, mabubunggo pa rin po kayo. Mga kapatid, ang una at pinakamahalaga na itunuturo po sa atin ng paglalagay ng abo ay ang katotohanan na ikaw ay galing sa alabok at sa alabok ikay magbabalik. Maganda pa rin napakinggan, di ba? Pag nilagay, ikay galing sa alabok at sa alabok ikay magbabalik. Eh ako nga, ang biro ko nga, ako naging pare, pasisimplihin ko na lang. Ganito na lang sasabihin natin, mahaba pa yung ikay galing sa alabok ikay magbabalik. Para mas malinaw, paisiin natin. Ito po nasabihin ko, mamamatay ka rin. O, tingnan ko lang kung may mag-amen. Di ba? Kasi yun naman po ibig sabihin nun, na ikaw ay galing sa alabok at sa alabok, ikay magbabalik. So anong unang hamon ng pananampalataya sa panahon ng Kwaresma? Tayo'y magbalik loob. Tayo'y magpakabait. Kasi nakakalungkot po, di ba, magkaminan tayo. Marami tayong kilalang mga taong simbahan, mga pasimba-simba, pero hindi naman talaga mababait.
Ano nangyari sa kanila? Nagbabait-baitan. Naku, huwag po kayo magbabait-baitan. Dahil may kasabihan po tayo, ang taong nagbabait-baitan, mapupunta sa langit-langitan. Naku, napansin ko yan, mga taong simbahan. Hindi ko naman po nilalahat, pero pag kayo po tinatamaan, ngumiti lang po kayo nang hindi ko po kayo mahalata. Kasi napansin ko, no, mahirap kausap ang mga taong simbahan at yung mga taong sinasabi, sila daw ay mga relihiyoso. Naku, nabiktima na ako ng ganyan. Ito, I'm sure nabalitaan niyo po nitong mga nakaraang buwan. May kumalat po na larawan at video ni Brother Michael na keso ako daw po ay lumipat na po sa ibang relihiyon. O, ikikwento ko na po sa inyo para malaman niyo mismo nang galing po sa akin. Ako po ay nag-attend po ng isang religious gathering, ng isang religious community. Hindi po sila kapanalig, hindi po sila mga Romano, Katoliko. Pero isa lang ma-assure ko sa inyo, naniniwala po sila sa Diyos. Yun naman po ang mahalaga doon. Naniniwala sila sa Panginoong Jesucristo. So ito pong religious community na ito ay inanyayahan po ako para sa isang ecumenical event. Honestly, marami na akong pagkakataon na ako po'y nakapagsalita sa kanila at si Brother Michael ay nagpunta po doon bilang isang Katoliko Romano at isang kapatid sa Panginoong Jesucristo na kahit iba po ang kanilang pamamaraan ng pagsamba at pamamaraan ng kanilang pagsisimba, ay hindi po ito pumigil sa akin upang abutin ang ating mga kapatid doon po sa community na yon. So pagkatapos po ng kanilang event po, ako po ay naanyayahan na pumunta sa unahan para ako po ay bigyan ng pagbabasbas o yung special prayer of blessing nila. Pray over. So ako naman po, bilang pasasalamat at appreciation dahil na-appreciate po nila ang aking pagpunta po doon sa kanila at pakikitungo sa kanila sa ngalan ni Jesucristo ang ating Panginoon, minaputi po nila ako i-pray over. May nag-picture, syempre, may nag-video. Ang problema, it was interpreted in the wrong way, in a very malicious way. May nagkalat po na sinabing, oh, ingat na kayo, hindi na Katoliko yan si Michelangelo. He is no longer a Catholic preacher. At alam nyo, nakakalungkot, ang isa sa mga unang nagbahagi pa at nag-share pa ng fake news na ito ay ilang mga kaparian. At nakakalungkot yung ibang mga laiko na talaga namang pong nagbabanal-banalan at talaga namang masyadong mataas ang tingin sa kanilang mga sarili. Nung una, aminin ko po sa inyo mga kapatid, ay wala akong balak kumibo. Kasi una, naniniwala naman po ako na ang mahalaga naman po ay at ako at ang aking Panginoon. Alam ko po ang tunay na nangyari doon. Kaya lang nalulungkot ako, may mga tao pala talaga na sa sobrang sarado ng isip nila at masabi lang tama sila, ay hindi nila namamalaya na sila po ay nagpo-border na sa libel o libelo o paninirang puri. Nung una po, ayoko talaga pong patulan. Dahil sa palagay ko, pag ito po'y binigyan ko pa ng pansin at nag-statement pa ako, ay mas lalo ko pa pong binigyan ng pagkakataon yung nag-post na ito na sumikat sila at magbigyan pa sila ng karagdagang mga susunod sa kanila. At ang nakakalungkot, okay lang naman pong makapagdagdag tayo sa mga susunod sa kanila, pero ang nadadagdagan po ay mga taong kagaya nila na sarado ang isip sa ngalan ng pananampalataya. Ako, dyan po tayo mag-iingat. Sinasabi Katoliko sarado, masyadong dinibdib. Nilulun pa yung susi to the point na sila lang po ang tama. So, nag-react na lang po si Brother Michael nung minsan ako po ay nagsalita sa Archdiocese of San Fernando. Nagulat po ako nang may nag-post po doon na after ko magsalita, may nag-post na ganitong sinabi, oh, ba't nandyan si Michelangelo? Beware! Hindi na siya Katoliko. Ang natawa lang po ako dyan kasi mga kapatid, may sarili tapang beware na para ba ako ng scam? Para ba akong nanloko? Pinagdasalan ko pong mabuti, pero siyempre tao lang po si Brother Michael. Nung nakita ko po yung ganun, I think I need to call the attention of these certain individuals. Kasi ang nakakalungkot po kasi pag tinignan niyo yung mga Facebook profile picture nila, mga nakaluhod pa sa harap ni Mama Mary, nagdadasal, ang lalaki ng eskapularyo, pero ito yung mapapakamot ka na lang at mapapailing ka na parang, pinaglalaban mo ang pagiging Katoliko, pero ikaw mismo, yung paggawa mo ng pakikipaglaban ay hindi naaayon sa tunay na katuruan ng Katolisismo. Ano yon? Pag-ibig, pag-unawa, at paglilingkod. So ang ginawa ko po, ang swerte lang po nitong nag-share, nung araw na yun, wala po ako masyadong ginagawa.
nakakain po ako ng 2 kilong patola. Pinatula ko. Pero hindi ko naman po inaway ng todo. In fact, ganito po ang sinabi ko. Minessage ko siya, respectfully, at sinabi ko, "Hi, this is Michelangelo Dobrin, can we talk?" So, nagkaroon ako ng chance, kausapin siya. And then, nung pagsagot pa lang niya sa akin, naramdaman ko na, itong taon to, may karga to. Itong taon to, ito yung mga merong spiritual arrogance, no? Dahil sa pagsasalita niya, pinapaliwanag niya sa akin na kaya daw niya nagawa yun, dahil ito pinagtatanggol daw niya ang simbahan at ang katotohanan. At sabi niya, Brother Michael, fan niyo pa nga po ako. Napaisip ako na, fan ko pa pala ito. At sabi ko sa kanya, fan pala kita, ba't hindi mo muna ako tinanong? Ito kasi yung totoong nangyari. Sabi niya, ganun po ba? O sige po, Brother Michael, mag-i-statement ako, iko-correct ko. Ako naman po, umasa, dahil inisip ko, nagkausap na tayo, inisip ko na ipaliwanag ko na sa iyo yung nangyari doon. So, ina-expect ko magpo-post siya ng tama. Laking gulat ko na lang, mga kapatid. Nang may nagpadala sa akin ng screenshot ng post doon sa parish na yon, kung saan siya kilala bilang member pa, nakakalungkot, ng lay Dominican group, no? Mga OP. Alam niyo kung ano nilagay niya sa post? Sabi niya, "Hello, nakausap ko na si Mr. Dobrin at naliwanagan na siya." Ako pa naliwanagan. So nung nakita kong gano'n na sarado ang isip niya, I think, na-realize ko kailangan ko siyang itama. Kaya alam niyo, sabi ko sa kanya, "Kapatid, gusto ko sabihin sa iyo to with charity and love that I rebuke you by the very precepts of the Catholic faith that you profess." O di ba parang na-exorcise pa siya ng di oras? Pero I rebuke. Kasi bakit? Gusto ko sabihin sa kanya na tinatama kita sa iyong maling pamamaraan kasi iniisip ko kung ako ginanito nito, what more pa yung ibang mga parishioners na hindi na lang pumapalag. And true enough, nung nagtanong ako doon sa kanyang parokya, kinaiinisan, ang daming siniraan, pati mga pare binabatikos. Sabi ko, at isa maganda lang sa kanya, consistent siya. Hindi lang pala ako nabiktima. Nung una, ang dami na nila kasi ano na yan duktong-duktong na. Alam niyo, napadasal din ako, mga kapatid, na bakit kaya hinayaan ni Lord na ma-experience ko to? To be honest, buti na lang po, madasalin si Brother Michael kahit papaano. Na-realize ko na, I think I should treat this as a way for me to purify myself and also to look at myself with sincerity and humility and bring this into prayer. At doon ko na-realize na, wala na rin namang saysay kahit magpaliwanag ako. Alam nyo, sabi nga ni St. Thomas, "To the one who has faith, no explanation is needed. But to the one who has no faith at all, no explanation is possible." Pag ang tao sarado ng isip, kahit anong paliwanag mo dyan, hindi na uubra. At sabi ko, bakit ko ba gustong itama pa sila? Para lang ba masabing tama ako? Na-realize ko, mga kapatid, pag mas pinilit ko pa yon, parang wala na rin akong pinagkaiba sa kanila. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, mas pipiliin ko ng mas maging mapagmahal kaysa maging tama. Sige, kayo na maging tama. Mas pipiliin kong maging mapagmahal. At sa palagay ko, ito po yung biyaya ng Kwaresma. Kanina nga po, kausap ko si Father Fidel Raura dahil nagbigay po ako ng Lenten talk sa kanyang napakagandang simbahan. At nakakatawa, daming nanood kasi ni-live pala niya sa parish Facebook at sa followers niya. Alam niyo naman, million-million ng followers niya. Alam niyo, doon ko po na-realize, sabi ko kay Father Fidel, "Father, nakakalungkot lang minsan yung simbahan na kinabibilangan natin, yun din minsan yung sumusugat sa atin." Very deep yun, Kasi I think we have to be mindful na baka yung pagdarasal natin at sa kagustuhan nating maitama yung sa palagay nating mga mali ng iba, ang hindi natin namamalayan ay nawawala na yung pag-ibig sa atin.
Mga kapatid, naniniwala po si Brother Michelangelo na ang pagiging Katoliko, lalo ang pagiging Kristiyano, ay kaya nating yakapin ang lahat nang hindi natin iniiwan ang ating sinumpaang pananampalataya. Naniniwala po ako ng pagiging Katoliko ay mas tungkol sa pagyayakap sa mga taong iba sa atin, pag-unawa sa hindi natin mga kapanalig, paglilingkod sa hindi natin mga kasama. Sa palagay ko, dito lang po nagkakaroon ng tunay na kahulugan ng pananampalataya. Kaya nagpapasalamat po ako ngayon doon sa mga nanira sa akin. Kasi unang-una, nakapasok na ako sa mga mahal na araw bago pa dumating yung mahal na araw. At sabi ko nga, Father Troy, Kuya Ruel at mga kapatid, nagpapasalamat sa Lord nga eh. Katakot-takot inabot na paninira. At least ako ito lang, si Lord. Sinaktan pa, dinuraan pa, umabot pa sa krus. Pero di ba anong nangyari? Pag-ibig pa rin yung lumabas sa bibig niya. Tapos ako, porket tinamaan yung ego ko, dahil siniraan ako, nagngangawa ako. Mga kapatid, ito po ang ating pananampalataya. At sa palagay ko dito, mas nagkakaroon lalo ng kahulugan ang mahal na araw. Kasi imagine mo yung gaya ko at gaya mo, tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Kung pwede lang mas malawak yung bus, hindi mo tatabihan yan eh. Di ba? Yung katabi mo. Pati sama mo na yung mukha ni Brother Michael. Di ba? Imagine niyo yung pagmumukan to at pagmumukha niyo. Yang mukhang yan ang naging dahilan para magpakasakit at mamatay ang Panginoon sa krus. Pero imagine niyo yung pagmumukha ko at pagmumukha mo, naging sapat na dahilan para kay Kristo magpata, tiisin lahat ng hirap, at umabot sa sukdulan ng pagpapakita ng pagmamahal, yung mag-alay na sariling buhay. Kaya kapatid, sana huwag mong hahayaan na itong mga mahal na araw at Kwaresma, ang pinaalala lang sa iyo ay yung kasalanan mo. Kasi sabi nga ng Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yun? Bisyo na yun. Alam na natin yun. Pero sana masigit sa lahat, dito sa ginagawa po ninyong bisita iglesia at lakbay nilay, ay mas maalala po ninyo yung mas matibay na katotohanan kaysa sa makasalanan tayo. Ano yun? Na mahal, na mahal, na mahal, na mahal, na mahal, na mahal tayo ng Diyos. Minsan na papaisip ko kanina, nung nag-talk ako doon, na-late pa ho ako doon, ang talk ko dapat doon, alas 7. Dumating ako, mag-alas 9 na. Dahil ang traffic, galing ako sa Las Piñas. Naghintay po yung mga tao, punong-puno. Tapos tuwan-tuwa sila. Di ba yung parang kayo nung nagpunta po ako dyan, tuwan-tuwa kayo, narinig niyo ako. Di ba, Zoom pa nga tayo, live pa. Pero alam niyo ba, pag nakikita ko yung mga tao tuwan-tuwa sa akin, kinikilig, tawan-tawa sila, bilib na bilib, nakakaramdam ako ng kahihiya na parang, Lord, kung alam lang nitong mga tao, ito yung mga ginagawa akong pagkakamali noon. Baka kahit kayo po, patayin nyo na itong TV ngayon. Hindi na kayo makinig kay Brother Michael. Di ba minsan naisip niyo ba yun na sa dami-dami ng tao sa Abu Dhabi, ng mga Pinoy, ba't ako pa yung pinili ni Lord na maglingkod? Lord, ba't ako pa? Sabi siguro ni Lord, pakialam mo. Ako pumili sa'yo. Marunong ka pa sa akin. Pero nung tinatanong ko si Lord, kasi parang, Lord, ikaw na bahala Huwag sanang maapektuhan itong mga taong ito na uhaw sa'yo, na mawalan sila ng loob dahil sa mga pagkakamali ko. Kita nyo si Lord? Pag tumawag, hindi naman siya tumatawag ng mga karapat-dapat. Bagkus ginagawa niyang karapat-dapat yung kanyang mga tinatawag. At sa palagay ko, ito yung misteryo ng pananampalataya at buhay Katoliko at buhay lingkod simbahan na hindi natin mauunawaan hanggang siguro sa huling sandali ng buhay natin. Pero salamat sa Panginoon, tinawag niya tayo. Ikaw na nakakarinig at nakakapanood kay Brother Michael ngayon,
I'm sure nakikipag-usap sa iyo ang Panginoon. Maaaring sa sandaling ito, nalulugmo ka na, pinanghihinaan ka ng loob dahil sa mga kasalanan mo. Pinanghihinaan ka na ng Espiritu dahil ang dami mong pinagdadaan ng suliranin. Pero ngayong mga mahal na araw na papasok, yun ang sinasabi sa atin ni Lord, anak, hindi naman kita iiwan, umabot nga ako sa krus. Umabot ako sa krus. Para lang masabi ko sa iyo, I'm just here. And I will stay here until you realize how much I loved you. Pag siguro yun ang inisip natin, napaka-makahulugan ng mga mahal na araw. Kasi nakakalungkot nun, ang dami mangyayari nitong mahal na araw. Kung sa Sunday, papasok na tayo sa Palm Sunday. Masaya rin yan. Bakit? Di ba? Pati na may mga tao, ba't kami palaspas? Ibagsak presyo eh. Binili na ako 2 eh. Binili ko na rin sa bahay ko. Pati CR na pinto, lalagyan ko. Pero pag tinanong mo, bakit may palaspas? Sabi na isa, wala, ikapit-bahay ko, meron na higit ko. Kumuha rin ako. Nagkagalit pa tayo sa pare, no? Halos imudgod natin kila Father Troy at sa mga pare yung palaspas. Gusto natin basang-basa. Father Troy, kung gusto na itong mga ito na basang-basa, suggestion lang. Kung gusto mo lang naman at mapagtripan mo, gamitin niyo yung bumbero. Sa sobrang lakas ng tubig, di ba? Sira yung palaspas niyo pag uwi niyo. Sa pagitan na yan. At ito, nakahubot-hubad na kayo. Pumunta kayo ng simbahan na may damit. Pag uwi niyo, nakapantic break na lang kayo. Ang lakas ng tubig, non-pressurized. Pero bakit ba tayo may palaspas? Kasi pinapaalala ng palaspas na pag naglagay ka nito sa pintuan ng bahay mo o sa parte ng bahay mo, it is a declaration of faith that Christ is the King of this house. Huwag niyo po gawing anting-anting yan. Yung iba ho, ginagamit yan para daw wala na makautak. Ay, hindi ho. Sa sobrang kagipitan ng tao, walang katatakutang palaspas. Pag nakita nila may uutakin sa inyo, uutakin. Sabi naman isa, ay brother, hindi ho. May kapangyarihan po ang palaspas, lalo yung lumang palaspas. Pag may sakit daw, ilaga mo yan. At ipainom mo yung pinaglagaan sa biyenan, mawawala ang sakit. Totoo yun. Kasi pag uminom biyenan nyo na, malalason. Mawawala na talaga yung sakit, patayin na. Hindi po. Wala pong magic yung palaspas na yan. But it is a declaration of faith. O tapos pag Holy Monday to Holy Wednesday, ayan na. Maglalabasan na po lahat ng mga singers na mga matatandang garargal ang boses sa barangay. Bakit? Pasyon. Alam mo naman, basta't may garargal na boses ng matanda, may pasyon, no? Alam niyo ba dati si Brother Michelangelo, mahilig akong kumanta sa pasyon, Father Troy, Kuya Romel. Hindi ko dahil mahilig akong kumanta sa pasyon, kundi may masama akong adikain, kumain. Cebu, di ba? Ang dahil pagkain dyan sa pasyon, di ba? Pagka nakaswerte-swerte ka, 2 araw yung pasyon, yung overnight, naku, 2 araw na pamalengke na tipid mo. May pagkain sa agahan, may merienda sa umaga, tanghalian, may merienda sa hapon, gabihan, tapos may merienda pa sa gabi. Talaga namang bonto sa kawayan, di ba? Nauna ka pang namatay sa mundat sa Panginoon, no? Kinakarir ko talaga yun, sa barangay, iniikot ko. Pero nung nag-artista na ako, siyempre nag-level up na ako, medyo tumaas na standard ko. Hindi na ako basta-basta kumakanta sa pasyon hanggat hindi ko po alam ang menu. Diba? Kaya lang ang pangit, mukha ka naman patay gutom. Alam naman talaga, excuse me, ano pong ulam? Mukha ka patay gutom. Malalaman nyo po kung ano po ang handa sa pasyon. Makinig kayo. Pag kinanta na yung aral, paano yung aral? Ganito. Ang unang letra ay adobo, ere naman ay relleno, ang ikatlo'y arroz caldo, may kasama pang liempo. Diyos ko, buwan na lahat ng tao dyan. Pero ano nga ba ang pasyon? Ang pasyon ay ang pakantang paawit na pagninilay sa buhay ng ating Panginoon. So pag kayo kumanta ng pasyon, dibdibin niyo po yung mga salita. Hindi yung ginagamit niyo yung kanta, tono ni Taylor Swift, tapos yun ang pasyon niyo. Hindi po. Lagyan po natin ng respeto at paggalang. Then, papasok na tayo sa dakilang araw ng Pasko. Ang Kwaresma po ay from Ash Wednesday
to Holy Thursday evening. Pag tumungtong na po ang Mass of the Lord's Supper, yan po ang tinatawag nating Paschal Triduum o ang 3 araw ng Paskwa, ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang daming magaganap dyan. Commemoration of the Lord's Supper, ang pagkatatag ng banal na Eucharistia, kung saan gugunitain natin ang banal na hapunan na pinagsaluhan ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga minamahal na kaibigan. At makikita po natin dito sa liturhiya ng Holy Thursday na magkakaroon po ng pagpuputs ng paa ng mga alagad. Puts pa ba? Yung iba kasi nakakatuwa, yung mga alagad na napili, bago pa hugasan, hugas na. Naka-manicure, pedicure pa, di ba? Pero paghuhugas ng paa, to symbolize na ang bunga ng banal na misa ay paglilingkod. Pag kayo po ay simba ng simba pero hindi kayo marunong maglingkod sa kapwa, wala rin po kayo naintindihan sa misa. Sapagkat ang tunay na kahulugan ng banal na misa ay paglilingkod. Yan ang bunga niyan. Kaya nga po alam niyo ho ba, yung iba pagkatapos yung gumamit ng mga ancient na banga ng paghuhugas ng paa to commemorate yung nangyari noon sa panahon ni Kristo, magandang yung pinakaginamit yung paghuhugas, yung banga o yung basin, ay ilalapit niyo po sa altar to symbolize the strong connection of the liturgy of the Eucharist, the Holy Eucharist, and the washing of the feet. Tapos, sa Holy Thursday, pagmasdan niyo po, nakatakip na, di ba? Itong linggon to, tinakpan na po ang ating mga ripulto. Bakit? Nahihiya po ba ang mga santo? Hindi po, brother. Marami pong naipon na tela si Father Troy. Hindi. Kaya po natin tinatakpan, ang tawag po dyan ay fasting of the eyes. Pinafasting yung mata natin. Kinukubli. Di ba? Then, makikita nyo rin po dyan na sa Holy Thursday, dyan natin huling maririnig ang paggamit ng mga kampana at bell. Pagkatapos kantahin ang papuri sa Diyos, yung mga susunod na parte ng liturhiya na kakailanganin ng bell, ang maririnig nyo na ay tibet. Yung parang bunganga na ng misis nyo, pakaka. Yung kahoy, pakapakapakapakap. Bakit po? At nakita nyo rin naman po nung sinimulan ng Lent na wala na ang papuri at glory, ang Gloria at ang Alleluia. Bakit? Kasama ng pagkawala sa Holy Thursday at pagsisimula ng pagtahimik ng mga kampana at bells, fasting of the ears. Then may fasting tayo sa mouth. Bakit fina-fasting ang mga senses natin? Dinidisiplina ang ating mga senses dahil ito rin minsan ang nagdudulot sa ating magkasala. Kaya yun ang konteksto po nun. And then, mapapansin po ninyo na pagkatapos ng banal na misa ng Holy Thursday, ay wala po itong final blessing. Bakit? Nakalimutan ba ni Father Troy at ng mga pare? Hindi po. Sapagkat ang tawag po sa Holy Thursday celebration, Good Friday, at Easter Vigil ay open-ended liturgy. Ibig sabihin, hindi natatapos. Hindi tinapos at hindi pa natatapos ang liturhiya sapagkat ang Holy Thursday celebration, Black Saturday, ang Good Friday at Black Saturday ay isang celebration lang. Kaya tatanggapin natin ang pagbabasbas sa Easter Vigil na. Kaya nakita nyo, pagka nagsimula ang liturhiya sa Good Friday, wala na rin sign of the cross. Bakit? Sinimulan kasi kahapon. Same sa Easter Vigil. Walang sign of the cross dahil nasimulan na nung Huwebes pa. Kaya, hindi pwedeng lumiban kayo na nagsimba ka ng Huwebes, Friday, hindi, bungi. You know? Kailangan simbahan mo lahat. Then, makikita nyo po na magsisimula at uhudyatan na po ang bisita iglesia, na ang akala po ng iba ang bisita iglesia po talaga ay ang pagdarasal ng Stations of the Cross. Sa totoo po, sa original na konteksto ng liturhiya, ang bisita iglesia ay para bisitahin natin ang Panginoon sa banal na Santissima Sacramento, sa tinatawag nating altar of repose. No? Wala naman ng problema kung kayo po'y magdadasal ng Istasyon ng Cruz, pero talaga lang ideal na dasalin po ang Istasyon ng Cruz because it is a historical event ay sa Good Friday po.
Kaya nga po dati may instruction na hindi po dapat sinasara ang mga simbahan pagkatapos ng 12 midnight ng Thursday upang makapagdasal po ng Friday, Good Friday ang mga mananampalataya. Then come Good Friday, makikita nyo po pag pumasok sa simbahan, malungkot. Parang may nawawala. Parang may kulang. If that would be your feeling, very good. Because that should be the essence of the liturgy of Good Friday. Bakit? Dahil may nawala si Kristo. Dahil may kulang ang ating Mesiyas. Siya ay namatay. Siya ay nagpakasakit. Na po? Kaya, yung sabi ng iba, naku, ang haba naman ng liturhiya. Di ba? Ang haba ng readings niyan. Napakahaba. Kaya iba tinatamad magsimba. Kung kayo po'y naiinip, magpalit kayo ni Kristo, kayo ipapo. Si Kristo po ang uupo. Di ba? Pag inisto, hindi na, okay na pala ito kahit 10 oras. Ayun naman. Si Kristo nga, ang Panginoon, sinaga yung krus. Ikaw, 2.5 oras lang. Kating-kati na yung puwet mo. Grabe ka naman. Alam niyo po, ang pinakamagandang pagpapakita ng pagmamahal ay pagbibigay ng panahon. Si Brother Michael, kaya ako nandito. Kasi mahal ko ang Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi. Alam kong napakalaki po ng mission ninyo dyan. Kaya di ko matanggihan si Kuya Romel. Do na-delay na itong video na to, tapos na-problema pa ako dahil di naman ako techie. Sabi ni Kuya Romel, brother, padala mo na lang sa, Google Drive at saka WeTransfer. Alis umuulang ako, pero pinagdasalan ko pa yun. Then na-realize ko, di ko alam yun. Kasi ko, Kuya, mag-zoom tayo, ikaw na bahala. Pagbibigay ng panahon, kapatid, huwag nating panginayangan. Minsan lang sa isang taon ang paggunita natin. Paggunita, hindi natin inuulit. Baka kala nyo, inuulit natin yung taon-taon na pinapatay si Kristo. O kaya, isang beses lang nangyari yon. Epiphas, no? Parang yung Advent Recollection, may tinanong ako sa isang parokya. Sabi ko, Nay, ano mangyari sa December 25? Natawa talaga ako sa akin. Sabi, brother, di pa panganak po muli ang Panginoon. Sabi ko, saan? Na makapunta naman ako. Sabi ko na, hindi po natin pinapanganak si Kristo taon-taon. Diyos ko, mga kapatid, maawa naman po ka tayo sa sinapupunan ng mahal na ina. 2,000 taon ng labas-masok yung batang yan. Baka sa darating na Pasko, hindi na po i-iris si Mama Mary, aatsing na lang. Lubuwag na, di ba? Hindi po natin inuulit bagko sa ating paggunita, ay may kasama itong biyaya ng bagong pananaw. Pagkatapos po ng Good Friday, papasok po tayo sa Sabado de Gloria. Marami rin nagaganap dyan. May iba, may paglilibing. May iba, may ginagawa pa sila na mga talagang ipinuposisyon ng Santo Entierro ng Good Friday. Yung iba, Saturday pa. And then, pagdating ho ng pahapon at paggabi, ito na po ang ina ng lahat ng mga bihilya, the mother of all vigils. The Easter Vigil. Nakita nyo, diba? Pagpasok nyo po sa simbahan, madilim. Bakit? Naputulan ho kayo ng kuryente. Kaunti ang kolekta, hindi na nakabayad si Father Troy. Kaya huwag nyo hahayaan yan, ha? De, joke lang. Bakit madilim? To symbolize that we are still in the darkness of sin. Kaya magkakaroon ng pagbabasbas ng apoy sa labas. Kasi pag sa loob nyo ginawa yan, takbuhan din kayo papalabas. Masusunog yung timbahan nyo, no? Pagbabasbas. At babasbasan po yung Paschal candle, guguhitan siya. Di ba? Di ba kayo nagtataka bakit ang taba ng Paschal candle, no? May tinanong ako, ba't kaya may mataba yung Paschal candle malaki sa parokya? Sabi ni isa, mayaman po kasi parokya namin. Kaya bumili. O di wow, di po. Napansin nyo kung bakit mukha siyang pillar? One of the beautiful explanations, liturgical explanations that I read is that remember when the Israelites crossed the Red Sea? Diba nagpadala si Yahweh ng pillar of fire? Diba? At naniniwala tayo that the same pillar of fire that saved the Israelites in the Old Testament is the same pillar of fire that is saving us in Easter. Ang beautiful, di ba? And then nakita nyo, di ba? Pagka nasindihan na, may pwesto na yung diakono o pare o obispo, and then, patay pala, huwag kayong magsisindi ha, huwag kayong intremitido. Kasi iba may dala pang posporo eh. Ano kayo, may sarili kayong Easter Vigil?
Yan, problema namin sa El Shaddai yan. Eh. Sa El Shaddai, nasa unahan kami nila Bishop Bacani. Papaalala ko, okay po, dito po magkagaling ang liwanag, magsisindi lang po ng kandila, papasa-pasa mula po sa Easter sa pangalawang pagsigaw ng ang liwanag ni Kristo. Okay po, walang magsisindi dyan. Unang sindi pala, nagulat kami, may sumisindi na rin sa dulo. Sabi ko, meron din po ba dyan? May iba pa obispo dyan? Dalawa ba Easter Vigil natin dito? So, kakanta ang pare, ang liwanag ni Kristo. Sagot tayo, salamat sa Diyos. Maglalakad ang pare o diakono, parating sa gitna, sisigaw siyang muli. Ang liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kaya na magsisindi na po mula po sa mga lingkod ng simbahan, ipapasa po sa atin po, unti-unti na pong gumagapang ang liwanag. Napaka-touching po yan because parang pinapakita nito na dumating na ang pagliligtas ng liwanag ni Kristo. And then, dahil pagdating sa altar, sisigaw pare, ang liwanag ni Kristo, salamat sa Diyos, ilalagay sa maringal na tungtungan ang Paschal Candle. Kung pag Good Friday po, pag tayo po ay dumadaan sa harap ng krus, kailangan kayong lumuhod. Same pag Easter Vigil, tayo po ay nagbabaw o lumuluhod sa Paschal Candle. Dahil ito ay simbolo po ng ating Panginoong Jesucristo muling nabuhay. So pagkatapos noon ay magkakaroon po ng mga ilang pagbasa at magkakaroon po ng exultet. Kakantahin ang maringal na pag-aanunsyo na nabuhay na si Kristo, di ba? Ano yan magalak tayo't mahagdiwang, mga anghel, mga banal. Lahat tayo'y pag-aawitan, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Pagkatapos, magkakaroon ng mga pagbasa, pagkatapos, sasabihin ng pare, papuri sa Diyos sa kaitaasan, kakanta tayo ng papuri, sisindihan ng ilaw, bibihisan ng altar, maraming bulaklak, at sasayaw na yung matatanda na mga simbahan ng papuri sa Diyos. Puro matatanda yung sumasayaw. Paano ko nalang matanda yung makilikili? Grabe kang galaw. Parang mga tahinga. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Nung unang ginunita ang pagkabuhay ni Kristo, nandiyan na sila. Tuwid pa yan. Yang lawlaw na kilikilan na yan. Huwag niyong ikakahiya yan. Yan po ay sagisag ng pagmamahal niyo sa Panginoon. Di ba? Saka pag ang kilikili niyo po, may edad na, gagalaw. Naku, pag nahulog kayo sa building, di kayo mamamatay. May pakpak. Di po ba? So, masaya. Nasasalubungin na natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Napakayaman ho ng ating liturhiya. Ano po? Kaya nga alam niyo po, pagka naiintindihan natin ang liturgy, the priest may or may not give homily. Kasi yung liturhiya pa lang ay sapat ng paliwanag sa mayamang aspeto ng ating paggunita ng Kwaresma at pagpasok natin sa mga minamahal nating mahal na araw, ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya sa pagpapatuloy po ninyo mga kapatid ng inyo pong lakbay nilay o lakbay pagninilay, sana huwag niyo pong kakalimutan na may bagong pananaw na ibinibigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Sa gitna ng lahat ng pagsupok sa ating buhay, sa lahat ng ating pinagdadaanan, ito lang po ang huwag niyo kakalimutan. Hindi po tayo dadali ng Diyos sa kinalalagyan natin ngayon para iwan lang tayo. Sasamahan niya tayo. At ang pangako niya ay hindi lang niya tayo sasamahan. Mauuna siya sa atin. I will go before you. Imaginin mo, advance party mo si Lord. Ba't ka malulungkot? Ba't ka matatakot? Kaya kapatid, ngayong papasok na tayo sa mahal na araw, pumasok ka na may ngiti, may pag-asa, at may pagmamahal, sapagkat ito ang tunay na kahulugan ng mga mahal na araw. Mahal, sapagkat mahal ang iaalay si Kristo ang ating Panginoon. Pero higit sa lahat, mahal dahil mahal ang pag-aalayan. Ikaw at ako. God bless you. Ito po si Brother Michael Angelo. Sana magkita po tayo soon live dyan po sa Abu Dhabi. God bless you.
Saan kami tutungo? Kaming makasalanan. Saan kami susulong? Dahas laging kapisan. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ang hantungan. Sino kayang uusig sa di makatarungan? Sino kayang lulupig sa na umiral? Sa sino mang sa Diyos mulat, katarungan magbubuhat. Kaloob mong talino, atas mo'y pagyamanin. Sa pakikihamok, lagi nating gamitin. Karahas ay pipitin, kamali ay tutusin.